Hebrews 6:1. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So, let us move forward unto perfection. Let us move forward because we are persuaded better things. No, we are persuaded that there will be better things. Ang isang church, kapag puro basic ang pinag-uusapan, ay nananatili sa gatas. At masarap ang gatas. Madaling hindi ka nangunguya, lulunok ka na lang. No? At yung iba ay nag-graduate na sa gatas, pulburon. Pulburon naman. Yung iba naman, leche plan. Gatas pa rin. Ang lambot-lambot. No? So, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng gatas. Pero alam nyo, kung ano ang gatas sa Biblia, ito yung pinapaiwan sa atin, living the principles. Kumbaga, masarap ang gatas, pero wag naman puro yan lang. Paiwanan nyo naman yan at umakyat kayo sa next step. Living the principles of the doctrine of Christ. So, yung principles of the doctrine of Christ is considered basic. And it's very disheartening, nakakalungkot to know ourselves na tayo, matagal ng Kristiyano, hindi pa natin kabisado ang doctrine of Christ. Alam na ba natin ang humanity of Christ, deity of Christ? Yung kanyang yung dalawang yan ay nasa sa isang persona pero hindi naghahalo. At paano bang yan ay bakit kailangan yan? So, importante po na yung doctrine of Christ, kabisado natin, kabisado ng church, kabisado ng pastor, kabisado ng deacons, kabisado natin lahat. Kasi sabi, if any man come to you and bring not this doctrine, what doctrine? The doctrine of Christ. Receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is a partaker of his evil deeds. So, pagka may kumatok sa bahay mo, magba-Bible study ho kami, baka gusto nyo. I-welcome mo, tapos oras na na-detect mo na hindi doctrine of Christ yung dala-dala niya, papaalisin mo. Paano mo malalaman kung ikaw mismo hindi alam? Paano mo papaalisin kung nag-e-enjoy ka sa panloloko ng isang mangangaral na hindi pala doctrine of Christ dahil hindi mo rin alam. See? Hindi tayo magsasabi dapat na baptist ba kayo? Ay hindi po. Hindi porket hindi baptist, wala ng doctrine of Christ. Tandaan po natin yan. Hindi tayo naniniwala na baptist lang ang saved. Kaya kahit na hindi baptist, kung ang tinuturo naman niya or inaaral niya ay doctrine of Christ, kapatid sa Panginoon yan. No? Minsan nakakapanood ako ng Billy Graham, yung mga early days niya. Solid ang gospel sa kanyang turo. No? I believe Christ is the Son of God, that He died for sinners, and that through Him alone, you will be saved. Yung early years niya, ang ganda eh. Masarap pakinggan. Nung later years niya na, yung 80 na siya, nagsasalita pa rin. Yun na, sabit-sabit na. No?
Kaya minsan, yung tinatawag na obsolescence, alam nyo ba yon? Yung ang gaganda ng turo mo, pero akala mo laging maganda turo mo. At may dumating na panahon na hindi na maganda, akala mo maganda pa rin. Kaya mapipikon ka, ba't hindi na sila nag-amen? Kasi iniisip mo, lagi maganda, dahil nung una maganda eh. Ayan ang problema. Kailangan ay alam natin, no? Na minsan yung nagpipreach ng doctrine of Christ, pagdating ng panahon, bawa 80 na, hindi na doctrine of Christ. Doctrine of personal doctrine na yung tinuturo. Yan. Na-cut off period na siya. No? So, kaya dapat kabisado ng church yan. Itong mga to ay encapsulated ang doctrine of Christ dyan. Yan at saka to. At marami pa tayo doon sa articles of faith natin. Naka-encapsulate ang doctrine of Christ. Kabisado dapat natin yun. Pero, dapat kabisado natin yun, kaya gatas yun, kaya pupunta tayo sa mas mataas. Ano pa yung gatas? Not laying again the foundation of repentance from dead works. Now, where do you use that kind of doctrine, repentance from dead works? When you are soul winning, kaya mo siyang i-persuade na ang repentance mo hindi true repentance. Kasi you are just saying nagsisisi ako. Nung ako'y Catholic, lagi ako nagsisisi. Yung unang bigkas ko doon sa pare, ako po'y nagsisisi ng aking mga kasalanan. Bless me, Father, for I have sinned. Yun, repentance na yun eh. My last confession was 1 year ago. Pag sinabi mo yun, nagsisisi ka na. Tapos may prayer of repentance sa dulo. Sa misa, bawat misa, merong repentance. No? Sa bawat rosary, yung nobina, may repentance. No? Sabi, save us from the fires of hell, O Mary. Sipin mo si Mary pinagpe-prayan. Iligtas mo kami sa apoy. No? So, yun ay mga maling repentance. Ano ang tamang repentance? Repentance from dead works. Ano ibig sabihin nun? Na kapag ikaw gumagawa ng mabuti, pero hindi ayon sa Biblia, dead works yan. Hindi yan nakakadagdag sa kaligtasan mo, kundi bagkus nakakadagdag sa damnation mo. Yung good works mo. Sipin mo yon. Nagpapakabuti ka, pero habang nagpapakabuti pa, dumadagdag sa kapahamakan. Anong klaseng doktrina yan? Yan yung repentance from dead works. Bakit? Hindi, pagka ang interest mo, kaya ka gumagawa ng mabuti para maligtas, nag-o-offer ka ng alternative sa ginawa ni Kristo para maligtas ka. So, ganito nangyari. Ginawa na ni Kristo lahat para ikaw ay maligtas. Pagkatapos, gumagawa ka para ikaw ay maligtas. Ang pinili mo, yung sarili mong gawa para ikaw ay maligtas. Dead works. And that should be, you should repent from dead works. Yung filthy rags of righteousness. Self-righteousness. So, kailangan alam natin yan, mga kapatid. Alam na ba natin yan? Say amen. Sana po. Kabisado dapat natin yan. Minsan, may sumasabit pa rin eh. No? Pag nagte-testimony alam ko pong ako'y makasalanan, kilala ko na po si Kristo, kaya po ako nagbaptize. Yan, minsan eh. No? At alam ko po na kapag baptist tayo, ligtas tayo. Sabit eh. No? Minsan sa mga testimony, ay pambihira naman yan. No? Siyempre, hindi mo papalagpasin yon. Nag-testimony in public.
sabit, ay di, kokorek mo. Masaktan na, masasaktan. Diba? Pero, that is basic na hindi naintindihan. Minsan may in-interview ko. Sabi ko, paano mo ba nalaman na ligtas ka na? Eto, nalaman ko kasi gumanda na yung buhay ko. At alam ko nang ligtas na ako kasi binebless na ako ni Lord. Kaya ligtas na ako. Hindi ka pa ligtas. Yun. Kailangan i-baptize ka pa. Nabaptize na ako eh. Oo nga, nabaptize ka. Kaya lang hindi ka paligtas nung binaptize ka. Kasi kasasabi mo lang na kaya ka, alam mong ligtas ka na dahil binebless ka na. Hindi yun ang tamang testimony. Ang tamang testimony, kaya mo alam na ligtas ka na kasi namatay si Kristo para sa kasalanan mo. Yun ang iniintay natin. Pag hindi yun ang sabi, ang dugo ni Kristo ang naglinis sa aking mga kasalanan. I trust Christ alone. Hindi yung pagbabago ng buhay ang nakakaligtas. Effect na lang yun ng kaligtasan na ginawa ni Kristo sa iyo. So yan yung doctrine of Christ, at yan yung repentance from dead works and faith toward God. Yung faith toward God, yung sola fide, basic yan. At ang sabi, living the principles. Living these first principles. Kabisaduhin niyo yan in your first, second year as a Baptist. Kaya may church. Ang trabaho ng church, dito tayo matututo, kaya importante rin na tayo nagtatanong pag hindi natin naintindihan. At huwag tayong magpe-presume, alam ko na yan, narinig ko na yan. Yun ang lalong bumubobo. Lalong nababano. Tandaan niyo yun. Pagka every time you sit down and hear the preaching of God's Word, you desire to learn. Learn new things. Kahit matagal ka na. Isipin mo lagi, God has something new for me. God has something for me that I can learn and take home. Hindi yung, narinig ko na yan, alam ko na yan. Pag tinanong ka, hindi mo alam. Ngayon yung hindi natututo na. No? Na-block na, alam na eh. Uwi na. Uwi na tayo, wag na yan. Kasi alam ko na yan eh. So, basic yan. Faith toward God, repentance from dead works, doctrine of Christ. Verse 2, doctrine of baptisms. Dapat kaya nating ituro, no? Subukan yung ituro. Alam niyo paano ka matututo? Nung ako ay sumalang sa Guzman Institute of Technology as teacher ng practical electricity. Kabisado ko, graduate ako. Kagagraduate ko lang. 20 years old ako. Nagtuturo ako ng mga 25 years old. Yung iba, 30 years old pa sa Guzman. At gusto lang magkaroon ng diploma ng practical electricity. Yung nakabisado ko sa school, mas lalo ko nakabisado nung tinuturo ko na. So, ganun talaga ang learning curve. Nag-i-increase yan pag itinuturo mo. No? Hindi yung pinapanood mo lang. Pag pinanood ka, natututo ka. Pagka nanonood ka ng instruction, nagbabasa ka ng libro, ganito dapat yan, 1, 2, 3, 4. Yan. Natututo ka. Pero iba yung talagang ginagawa mo na. Yan. Kagaya ng iba, no? Alam na nila yung sinigang na bangus. Pero hindi sila nagluluto. Nakikita nila sa YouTube, paano magluto ng sinigang na bangus, anong ingredient. Pero pag hindi mo pa yan niluto, at hindi mo pa yan nilasahan yung luto mo,
hindi mo pa talaga alam. Pero oras na habang nanonood ka, TikTok o YouTube, hinahati mo yung pechay. May sinigang ba pechay? Bobo talaga ako sa lutuan. Kayo na lang magluto, no? Yan. So, yung mga ganyan. Nung huli ako nagsigang, sinigang mix lang, tapos na. Ang sarap. Yan. So, pagka ikaw ay nagme-mentor, may tinuturoan ka ng Doctrine of Christ, maghanap kayo ng mentor, may mentorin dito. Alam mo na ba yung Doctrine of Christ? No? At saka yung repentance from dead works. Kung wala na rito, alam na natin lahat, maghanap ka sa labas. Faith toward God, doctrine of baptism, and laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. Basic daw yan. So, ano yung advanced? Di yung susunod dyan na mga doctrines, kagaya ng total depravity, election, yan, medyo advanced yan. Yung irresistible grace or effectual call, yung perseverance of the saints or preservation of the saints, yung unlimited atonement or particular redemption, yun, advanced. No? May mas advanced pa ron. Yung tinatawag nila na sublapsarianism. Masyado ng advanced yun. The eternal decrees of God. Pagka narinig yung terminology na yan, yun na yung pinaka, wala na sa Bible, pinag-aaralan pa. Ang mga matitindi, no? Kasi lahat ng nasa Bible, napag-aralan na nila eh. Kaya yung wala na sa Bible ang pinag-aaralan. Yan, Baptist history. May mga books tayo dyan ng Baptist history. So, yan ang pagkakaya mo ng sumabay na well-versed ka na at naituturo mo na sa isang tindig. Tutuwa ako na andito yung si Brother Dr. Joffer at saka si Dr. Ferrell. Andito kami. No? So, bago kami matulog, banggaan kami ng kung ano-anong mga doctrines. Divorce, remarriage, tungkol sa different kinds of Baptists, different approach sa church polity. Talagang lahat pinagkwentuhan namin. No? So, doctorate level. Diba? So, yan ang, kumbaga, kabisado mo na yan, kaya hindi na yan ang para sa inyo eh. Pero ito, no, mga kapatid, dapat maaasahan tayo na matibay tayo sa doctrine of Christ. Kasi minsan, pagka kagaya niyan, ginagawa natin, tingnan niyo po, mga kapatid, I go to Taguig Mission. No? Why? Why am I confident na iwan yung mga preachers natin dito? Sila magpipreach. Kasi, ang nasa isip ko, matitibay na yan. At matibay na yung church. At hindi na ito basta-basta papasukin. Pinasok tayo galing sa labas yung gusto niyang encourage. Hindi tayo natinag. Diba? Gusto niya tayong akayin sa interdenominationalism. Hindi tayo natinag. It doesn't fit. So, pagka meron tayong ganyan, na confident tayo, no? Then we can move forward unto better things. We can move forward to mature things, yung sinasabi ritong, let us go on unto perfection, let us go on unto
mature subjects. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yun yung perfection na hindi ka na nagkakasala. Sinless perfection. Ang sinasabi dyan, let us go on unto maturity. Pag-usapan na natin yung mas mataas na level na hindi na tayo, kasi matibay ka na, no? Hindi ka na matitisod sa mga darating na mas matigas na doktrina. Isipin mo, no? Bakit nananatiling baby Christian ang mga tao? Nag-iingat yung pastor. Kasi iniisip niya, baka matisod sila. Baka may ma-offend, baka hindi na umattend si kapatid na ganon, si kapatid na ganyan. Kaya, yung ano lang, mga general, yan, tungkol sa love life, ang mga illustration mo tungkol sa television, tungkol sa pelikula, yan, mga naghiwalay si ganon. Yan. Yun lang ang alam mo, mga natutuwa lang sila, patawa ka lang, comedy style ka lang. So masaya yung church. Pagka kasi pumupunta ka doon sa higher level, nakikita mo yung mukha ng mga tao, sumisimangot. Pag nasa pulpit ka, kita mo lahat sino nakasimangot eh. No? Ako, may sumimangot. Ako, baguhin ko topic, ibaba ko ng konti. Yan ano eh. Oh. Ay, hindi ako magpipreach masyado tungkol sa mga ganyang klaseng topic. Pero anong sabi ng Bible? Let us go on unto perfection, to maturity. Iwan na natin yung mga gatas, yung mga first principles. Kaya, ang ina-expect ko, even yung mga preachers na ma-assign, syempre, we give good leeway. No? We give soul liberty doon sa mga topics na pipiliin ng preachers. Last Sunday, Brother June and Brother Louie. Di ko pinakialaman. Ito ay preach mo ah. Okay naman, mga preaching, very good, pinakinggan ko. Amen. Pero, sa susunod, I want na ang pinag-uusapan natin, the inspiration of the scriptures. Diba? Better things, higher things. The unconditional election, no? Paano ba yan nangyayari? Bakit ba mali ang Arminianism? Ano ba yung sovereign grace? Ano ba yung doctrine of grace as against the doctrine of free will? Bakit yung John 3:16 mali ang application ng mga ibang Baptist sa pagkakaintindi nila sa John 3:16? Anong ibig sabihin nung sa 2 Peter na not willing that any should perish but that all should come to repentance? Dapat kaya nang i-preach yun ng mga preachers kahit hindi yung pastor mismo. Yun ang mga topics na matured. Hindi lamang yung tungkol sa love, courtship, and marriage, tungkol sa kindness, no? Brotherly kindness. Importante yan, pero let us go on unto perfection. So, punta tayo sa verse 9, Hebrews 6:9. Ito yung end result na matured Christian or perfected. Yung naka-step up na. Sabi ron, beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation, though we thus speak. So, kaya ganito kami magsalita. Kaya ganito ako magsalita. Sana po maintindihan nyo na I am persuaded, kagaya ni Paul, we are persuaded better things of you. Ibig sabihin, you can do better. You need not dwell in
the elementary level. Punta tayo ng high school. Tapos punta tayo ng college. Okay yung elementary. Masarap bumalik sa elementary yung mga subject natin, abakada. Abakada pa ba ngayon? No? Dati, sinamahan niya ng ng etche. Sinamahan ng Spanish. So, pumunta tayo sa high school. Then, punta tayo sa susunod na level. Because we are persuaded better things of you. We can do better. I can do better. You can do better. Marami tayong ginagawa. No? At nagawa na. So, anong gagawin natin? Nagawa ko na yan. E di gawin mo ulit, tapos dagdagan mo pa. Better. I-improve mo pa. Marami na tayong nagastos. Marami na tayong na-volunteer na oras. So, anong gagawin natin? Magmumuni-muni ba tayo doon sa mga nagawa na natin? No! Okay na yan. Anong sabi rito? God is not unrighteous. Verse 10. God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name. Yung mga nagawa natin, noong unang panahon, halimbawa, nung panahon na kaming tatlo lang ni Brother Louie, sinamahan ng pamilya niya at pamilya ko, hindi nakakalimutan ng Panginoon yan. Pwede na nating kalimutan. Huwag na nating gawing corona na, ay, kami nga nauna dito eh. Kalimutan nyo na yung kung sino nauna. Ang pag-isipan natin, ano ang gagawin natin? Ngayon, 40 na tayo na nag-Lord's Supper. Ano nang gagawin natin dyan sa 40 na yan? Paano yan magiging 80? Paano yung 40 na yan? Hindi na malalagas. Kundi madadagdagan, magiging doble, at magkakaroon pa tayo ng mga missions. Better things. Diba? Ang laging tendency ng isang church, pag masaya na, dito na lang tayo. Isipin niyo yung senaryo na one family, babaklasin ng Panginoon, ilalagay sa isang lugar, mag-i-start ng church ulit. Masakit yun. In the beginning, pag ginawa natin yun, mahirap yun. Pero it will lead to more missions to the glory of God the Father. Eh ano, mas maganda. Magsama-sama tayo dito, palakihin natin to hanggang 1,000. Or maraming missions hanggang 100. At yung bawat 100 may potential na maging 1,000. Yun ang mandate ng Panginoon eh. Ayun ang better. So, pagka natuto tayo na wag na tayong mag-isip ng appreciation ng mga nagawa na natin, dahil alam na ng Panginoon yan, hindi naman nakakalimutan ng Panginoon na yan, He will not forget, and He is not unrighteous. Ibig sabihin, yung reward mo, andyan ha. Hindi niya kakalimutan yan, hindi niya papabayaan niya na ganun na lang basta-basta yan. So, bumitaw ka na dyan. Kasi okay na yan. Settled na yan sa langit. Yung mga nagawa mo, yung mga nabigay mo, yung mga natulong mo. Settled na yan sa langit. Sa mind ng Panginoon. So, go into perfection. Go into better things. Ano pa ba? Di ba? Parang minsan, yung iba, no? Dalawa na ulam nyo. Ano pa nga ba gusto kong pakain dito sa mister ko na pangatlong ulam? Doon sa dalawang ulam, sarap na siya. Appreciate ka na niya, ng bira, effort, hindi, may presentation pa, may bay leaf pang ganun, may garnishing pa. Wow.
May kandila pa. Okay. Oh, upo ka na. Pe-pray na tayo. Hindi, may ginagawa pa ako. Mas masarap ito. Pambihira. Di ba? So, ang ibig ko sabihin, yung nagawa mo na, ina-appreciate na yan, so, dagdagan na lang natin ng panibago. Because, yan ang hanggat kaya natin, hanggat may buhay tayo. Hanggat yung ating mental capacity hindi pa cut off. Sipin nyo, kakalungkot. Diba? Meron tayong mga kasamahan sa church. Parang dumating na yung cut off. Dumating na yung period na hindi na sila pwedeng pakinabangan. I-boost mo na lang sila. Oh, no, pwede ka pa. Oh. Ang kapanghinayang. Samantalang yung iba, 75, okay pa. No? 65 pa lang, wala na. Wala nang mind. Lulugo-lugo na. Parang wala na, end of life, end of ano na to. Nagawa ko na lahat. Nakakalungkot pag nakakita kayong ganon. No? So, bago dumating yun sa buhay natin, ubusin na natin para sa Panginoon yung lakas natin, tsaka isip natin. Tapos, toward this name, in that you have ministered to the saints and do minister. Tuloy nyo lang kung ano yung ministry na yan. And we desire, verse 11, that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. So, tuloy tuloy lang. Forget natin yung mga nagawa na natin. Hanap tayo ng mga bago na magagawa pa natin hanggang sa matapos. Matapos ang buhay o matapos ang mundo. Dalawa lang inintay natin eh. Matapos ang buhay natin or matapos ang mundo na kinagagalawan natin kasi judgment seat of Christ na, rapture na. Wala na. Tapos na yung labor natin. Ang susunod, praises na. Glory time na. Rewarding time na. No? So, we desire that every one of you should show the same diligence to the full assurance of hope. Maging diligent daw tayo. Huwag tayong bibitaw. Tulungan tayo. That ye be not slothful. Yan. So, I appreciate, and God, I believe, you are doing this for the Lord, that present kayo kahit na Wednesday, kahit na pagod sa trabaho. You are doing it for the glory of God, to honor the Lord. So, you are not slothful. Hindi kayo tamad, hindi kayo nagpapabaya. No? Kaya, you are obedient to that encouragement. But followers of them who through faith and patience inherit the promises. So, mga kapatid, tuloy lang po tayo. Pero yung pagpapatuloy natin, hindi lamang same level, kundi level up. Yun ang sabi ng Bible. At sana po na-encourage tayo na ano pa ba ang susunod na magagawa ko para sa Panginoon dito sa lugar na ito, sa ministry na ito. Nawa po yan ang ating determination by the grace of God. Let's pray. Dear Heavenly Father,